Sa susunod na buwan, inaasahan na ang pagsasampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At kamakailan lang sa isang panayam, sinabi ni Navotas Representative Toby Tiangco na may ginamit na for Later Release Fund o FLR Fund para ipamigay umano sa mga mambabatas nung nakaraang taon kapalit ng kanilang suporta sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Pag-usapan natin ito kasama si Attorney Dino De Leon, Public Interest Lawyer and Trustee of Human Rights and People Empowerment at syempre, isa sa mga bigating host ng With Due Respect. Magandang hapon po, Attorney De Leon. Magandang hapon, Ninya. Check sa lahat ng ating mga nanonood at saka mga tagapakinig. Attorney, ano muna ang inyong reaksyon sa naging pahayag na ito ni Congressman Tiangco? Well, nakakalungkot, no? Kasi yung sariling institusyon ni Congressman Tiangco, kanyang dinidisparage, no? Kanyang sinisira, no? Para bang pinapalabas niya na yung mga bumoto, lahat parang bayaran lang. Parang pinapalabas niya na sa Kongreso, yung mga boto nila dyan, pera-pera lang, no? I feel like this particular kind of remarks from Congressman Tiangco is actionable by his colleagues, no? Kasi ang power ng disciplinary power, supposedly na isang congressman, nasa House din, no? As an independent and autonomous body. At kung yung sarili niyang House, para bang pinapalabas niya na pera-pera lamang ang boto dyan, kaya sila bumoto, that's something na parang sinisiraan yung House as an institution. So nakakalungkot yan kasi it is his house and it is a member of he is a member of the House of Representatives. And if he is disparaging his own institution, bakit pa siya tumakbo bilang congressman? Sana naman bigyan niya ng dangal at dignidad yung House of Representatives, no? Now, are we saying na baseless yung accusations niya? Kung totoo yan, bakit di niya pangalanan? Bakit hindi niya i-identify? Bakit para bang chismis at haka-haka yung mga nangyayari? Kasi kung chismis at haka-haka yan at para bang sinisiraan yung mga congressman at yung House at parang sinasabi lahat sila pera-pera lamang, kaya sila bumoboto dito, yan yung kind of politics na dapat hindi natin nire-reward. No? At dapat nga, yung House, dinidisiplina na yung mga katulad ni Congressman Tiangco na para bang puro chismis ang sinasabi, puro paninira sa House as an institution, pero ayaw naman magpangalan at ayaw naman ilabas yung mga substantiation ng kanyang mga accusations. So ibig niyo sabihin po, attorney, ay pwedeng i-call yung attention ng kumbaga ng mga ng House leadership, yung attention nitong si Congressman Tiangco dahil sa mga pronouncements po niya. Hindi lang call attention. Ako, para sa akin, kailangan merong ethics complaint. No? Kasi para bang sinisiraan niya na yung House as institution, yung mga fellow congressman niya na kaya lamang sila bumoto doon sa impeachment dahil ba merong mga sinasabing mga bondo na raw na nai-release sa kanila. Parang sinasabing bayaran sila, di ba? Para bang hindi ba posible na may na-release sa kanilang pondo dahil deserve yun ng kanilang distrito, deserve iyon ng kanilang sektor, but at the same time, they also genuinely believe in Sara Duterte's impeachment kasi napakalakas naman ng mga ebidensya, napakalakas naman ng grounds. Bakit ba parang dinadivert nila na lahat ito ay pera-pera lamang? Para bang binibili yung mga boto ng mga congressman? That is an insult to the duly elected members of Congress but by their respective constituencies. Ito mga congressman na ito, no, binoto sila and we have to respect yung boto nila, hindi yung para bang pinapalabas na pera-pera lamang at binili sila. So sa akin, actionable yan, no? And dapat, kung ako, member of Congress, I would take offense kasi ang daming mga matitinong congressman. Nandiyan sila Laila de Lima, nandiyan sila Chel Jokno, nandiyan sila Percy Sedanya, napakaraming matitinong congressman dyan, tapos sasabihin mo, palalabasin mo, kaya ba sila bumoto doon sa impeachment complaint na yan? Dahil may binigay sa kanilang pera? That is a grave accusation na dapat hindi pinapalampas, lalong-lalo na kung wala namang substantiation. With due respect, no, to these statesmen, ang daming magagaling, ang daming matitinong congressman. Kaya kung meron ka mga kasusyon sa iba, huwag mo namang palabasin na lahat ng mga bumoto is as if binili yung boto nila. Pero what if? What if? Hindi maraming sabi niyo matitino, pero mukhang mas maraming hindi, no? So posible nga kaya na may pondong ginamit para makakuha raw ng suporta dito sa 2025 impeachment at ngayon may sinasabi siyang
FLR, para may katunog. FLR, ano nga ba to? Yung sinasabi niya na, actually, ang Nasa 2026 naman. Actually, sinasabi niya baka may absence ng FLR ngayon, kaya sinasabi niya mahina yung impeachment complaint. Or pwedeng meron din. Kayo, ano pong take niyo dyan, attorney po? Ayoko kasi ng mga ganyan na haka-haka lang, di ba? Mga chismis-chismis lang eh. Ngayon kung sinabi mo merong nag-benefit ng FLR, patunayan mo. Ituro mo yung pangalan. Sabihin mo rin at patunayan mo na the only reason why they voted for the impeachment is because of that. Una. Pangalawa, bukas tayo dyan, Nina, no, na sa sinasabi natin na merong horse trading sa Congress. Sa lahat ng kongreso sa buong mundo, that is part of governance in politics, di ba? Ang sasabihin ng isa, isusuportahan ko yung measure mo ng ito, pero ito yung kapalit para sa distrito ko naman. So kung yung ibang congressman na sinabi nila, may further release para sa aking region, as part of it, mas susuportahan ko yung impeachment, may basis naman, hindi naman ako nakukonsensya, hindi naman ako gawa naman may basis naman, pero gusto ko tulungan mo rin ako sa distrito ko. That is part of politics, no? Para sa akin, kung yung mga horse trading na yan yung kanyang considerations, hindi yan actionable. Hindi yan ethical grounds for you to remove these congressmen, no? Yung mga negotiations na yan that are happening behind doors, sa kanila yan. Pero hindi yun yung issue eh. Huwag natin i-divert ang issue. Ang issue is, may basehan ba yung impeachment? As to how the votes were secured, no? What kind of horse trading happened is beyond the point for so long as wala namang illegal na ginawa itong mga congressman na ito, no? Kung meron man silang mga kondisyon, hayaan mo sila. Ang tanong, meron bang basihan itong impeachment na to? At alahan natin limpak-limpak na ebidensya. Yung chinichirya yung pera ng bayan, yung procurement sa DepEd, yung ebidensya na ginamit, no? Yung pera na ginamit para supposedly sa laptop ng mga bata, nilaro daw. Yung 2 billion pesos supposedly na gumalaw na pera doon sa joint account nila ni Rodrigo Duterte. Yung pag-threaten niya sa pagpatay na may kinutlata na raw siyang assassin sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo, sa Speaker of the House, as a First Lady, no? Yung supposedly kinuman niya raw at kinumanda niya raw yung Davao Death Squad at pinagpatuloy niya raw yon, according na rin doon sa testimony ni Las Cañas. Ito ang mga totoong issue. Ngayon kung ang pinag-uusapan paano nakuha yung boto, bumoto sila eh. Bumoto sila eh. Ang tanong, totoo ba itong mga issue na ito? Yan ang harapin. Instead na sinisiraan yung mga congressman na bumoto at hindi hinaharap ang totoong issue. Ang totoong issue dito, accountability. At may isa pa pong sinabi si Congressman Tiangco na hindi raw siya pipirma sa isang impeachment complaint kung walang mahuhuli na big fish. Kaugnay nga nitong flood control anomaly. Ano naman po ang inyong reaction dyan? Prerogative niya yan, no? Pero ano bang tawag mo dito kay Sara Duterte at papapanagot sa kanya? Small fish ba si Sara Duterte? Small fish ba yung mga akusasyon sa kanya? If there's anyone who's a big fish when it comes to corruption, corruption is corruption. 125 million, 600 million, billion, no? 2 billion yung gumalaw daw na pera, so huwag niya sabihin 600 million lang ito. Nilalang mo yung 600 million. Corruption is corruption, no? And 2 billion nga raw yung gumalaw na pera sa bank accounts, no? So if there's a big fish here and there are accusations of corruption, harapin mo. At ang pinakamalaking big fish dito is si Sara Duterte, di ba? Pangalawang Pangulo siya. Ngayon kung si Toby Tiangco, tingin niya, may bigger fish pa dito, pangalanan niya kung sino. At let's assess kung meron pang bigger fish supposedly pagdating dito sa akusasyon ng corruption, no? Isa sa big fish na nakikita ko si Sara Duterte, no? Whether flood control yan, whether confidential funds yan, whether procurement ng DepEd yan, whether ill-gotten wealth yan na accumulate mo sa joint bank account yun ng tatay mo, ng dating Pangulo. Corruption is corruption, no? And wag na nating i-politicize na as if may hierarchy, no? At kung may hierarchy man na sinasabi niya, si Sara Duterte ang big fish. Okay, attorney, last na question na lang po, no? Ano, kasi marami na tayo narinig na pahayag na tila sabi na wala na ng gana sa impeachment complaint, parang napanghinaan na ng loob. Ano po ang mensahe niyo sa publiko siguro? Saka doon sa mga tao na parang natatabangan na dito sa impeachment complaint po na ito? Well, alam mo, yan ang plano nila. Ang plano nila patabangin. Ang plano nila pagurin tayo.
they will out-endure us, no? Titingnan nila kung gaano ba kalakas ang resolve ng publiko, ang endurance ng publiko, no? Eh sa atin naman, di ba, democracy is only as strong as the people who support and fight for it, no? So kung hindi natin tututuloy yung pagpapalaban, ito yung deserve natin ng demokrasya, no? So sana ako, kami, magpapatuloy kami sa pagbabantay, sa pagmamatsyag, sana kasama pa rin natin ng taong bayan. Naiintindihan po namin ang inyong pagod. At ang pagod ninyo, pagod rin po namin, no? Pero hindi ba mas nakakapagod yung araw-araw ka nang ninanakawan? Hindi ba mas nakakapagod yung hindi na tumitigil itong mga kabulukan na ito at yung grabing korupsyon na ito, no? Yung pagod natin doon sa pakikipaglaban, naiintindihan yon, pero dapat mas mapagod tayo dito sa malawakang korupsyon na nagsisimula na rin, no? Sa pinakamatataas na opisyal ng ating bansa, kasama na diyan yung pangalawang pangulo, no? Na alam naman natin gusto ring magpangulo, no? Kung sa level niya pa lang ganitong klabe na yung mga korupsyon at pang-aabuso, paano pa pag naging pangulo yan, no? Hindi niya deserve. Hindi niya deserve ang higher office, at kung pwede natin siya panagutin, sana panagutin na natin siya sa lalong madaling panahon. All right, maraming salamat sa inyo, Attorney Dino De Leon.